Ang bayan na ito ay sa probinsya ng Batangas. Ito ay maliit at payak lamang, ngunit kalakip nito ay ang kulturang tinataglay. Saksi ang bayang ito sa kung anong nangyari sa mga taong naninirahan dito. Kaya't hindi nakatakataka ang pagbabago ng bayang ito nang dahil na rin sa mga mamamayan nito. Ngunit paano nga ba ito nagbago? O paano ito umunlad? At higit sa lahat, anong meron sa lugar na ito at ito'y patuloy na pinaninirahan pa din ng marami. Ang bayan ng Tuwi ay dating kasapi ng Balayan, Batangas. Ngunit nang dahil kay Don Salvador Elio, ay napabukod at napahiwalay ito at tinawag ng Tuwi noong Agosto 12, 1866. Ito ay bilang pagkilala at paggunita sa bayan niyang sinilangan sa Espanya na Tuwi, Galcia. Ang bayan ng Tuwi ay isang maliit na bayan sa kanlurang bahagi ng lalawigan ng Batangas. Ito ay isang Class E municipality. Ang pinagkukuha ng yaman ng Tuwi ay mga buwis na kinakukuha sa mga tubuhan. Mapayapang bayan at unti-unting nakikilala at umunlad. Dito ay may tinatagong ganda ang mga tao dito. At likas na mapayapa, makadiyos at makalikasan. Bayan ng Tuwi ay 150 taon nang umiiral. Kung kaya't marami ng tao ang nakasaksi sa kung ano ba ang meron at kung ano ba ang nangyayari sa bayan na ito. Now, umuulan. Marami nagkakaroon ng trabaho, tumahimik, ang mga tao ay natutuwa dahil maraming establishment. Gawaan ng mga kanyang mga representatives. Maraming programs, maraming projects na inilunsad ang ating local pamahalaan. Kaya maraming natutulungan at lahat, pati eskwelahan, pati private schools ay isinasali ngayon ng lokal na pamahalaan sa mga projects at sa mga activities. Napakarami nang napatupad at naipagawa ng mayor ng bayan ng Tuwi. Isa na lamang dito, ang Tuwi Food Plaza, kung saan maaari kang kumain sa iba't ibang tindahan. Sa lugar na iyon ay mayroon ding libreng wifi. Ang bayan ng Tuwi ay mayroon ding napakayamang kultura. Sila ay nagdiriwang ng iba't ibang pista at kasiyahan taon-taon. At isa na lamang dito ay ang Kambingan Festival. Una-una, ang kambingan, wala naman ditong produkto ng, this is not our staple, yung mga hayop, hindi yan. Pero nakikita ko, hindi ko rin alam kung bakit ginawang Kambingan Festival. Siguro nakikita may mga alagang mga gayong kambing. Pero kukunti naman dito sa Tuwi may kambingan. Kaya siguro wala tayong ma-produce ay because we are agricultural place naman ito. Agricultural place, which is ang product natin, ang una nating product ay ang tubuhan. Kaya siguro ginawang Kambingan Festival. Merong mga tao talaga na privately nag-aalaga sila ng kambing. Pero hindi mo dito makikita, ang kambing na binibili dito ng mga tao ay dayo pa. Hindi talaga karamihan ay sa Tuwi. Pero madami din sa Tuwi. Pero dito dinadala dahil merong certain day
na tindahan ng kambing. Yun. Ngunit bago pa man mauso ang Kambingan Festival, mayroon pang naunang dalawang festival na ipinagdiriwang sa bayan ng Tuwi. Ito ay ang Mamang Os Festival at Salagubang Festival. Sa Lagubang Festival, ito ay isang festival na ginanap noong panahon ng panunungkulan ni dating Mayor Edgardo Boy Calinasan. At ang Tuwi ay isang lugar kung saan ang salagubang ay marami. At dapat ito talaga ay mabawasan sapagkat ito ang nakakapansala. Yung mga itlog nito, yung nagiging anak niyan, yung mga ulalo, yung nagiging ulalo na siya nakakapinsala sa mga tubuhan. At ito ang dapat na pinagtutunan ng pansin ng ating pamahalaan upang makatulong sa mga magsasaka na ating kababayan. Sinasagawa ito upang ang bayan ng Tuwi ipakita na ang tubo ang tanging kinamumuhay ng mga tao. Ang bayan ng Tuwi ay ipinagdiriwang din ang kapistahan ni San Juan Bautista sa pamamagitan ng pagbabasaan at parada ng lechon. At syempre, kung ipinagdiriwang nito ang pista sa ibang lugar, ay hindi rin ito makakalimutang ipagdiwang ang pista ni San Vicente Ferrer na siyang patron ng simbahan nito. Ang mga mamamayan rin sa bayan na ito ay likas na makadiyos, kung kaya't tuwing araw ng linggo ay maraming tao ang napunta sa simbahan para manalangin, magpasalamat at humingi ng biyaya sa Panginoon. Hindi lamang pagsisimba ang ginagawa ng mga tao sa bayan na ito. Sila ay nakikiisa at sumasali rin sa iba't ibang organisasyong pangsimbahan katulad na lamang ng Divine Mercy, Parish Youth Council at Knights of Columbus. Ang Knights of Columbus, si Catholic Family, Fraternal and Service Organization. Ito ay isang samahan ng mga Katolikong lalaki na naglalayo makatulong sa simbahan at sa pamayanan. So hi, good afternoon. I'm Marvin M. Kinag, the former president of the Parish Youth Council and the former advisor din. So what is Parish Youth Council? So yun ay isang organisasyon ng mga kabataan naglilingkod sa inang simbahan through singing, choir, and then through reading like lectures and commentators and many more. So yun nga, kami mga kabataan na naglilingkod sa inang simbahan. Hello! Ang PCYC or Pedro Calungsod Youth Council ay isang organisasyon sa bayan ng Tuwi na kinabibilangan ng mga kabataan na gustong maglingkod sa inang simbahan at sa mga kapwa kabataan. Under siya ng VYC or Vicarial Youth Council na kinabibilangan ng mga kabataan rin mula sa Nasugbu, Calaca, Calatagan, Lian, Tuwi, Kailaway, and Balayan. Ang PCYC ay may mga regular activities every week after ng second mass para ma-enhance yung spiritual life at mas lumalim ang pananampalataya. Kinuha siya sa pangalan ni Pedro Calungsod bilang si Pedro Calungsod ang patron ng mga kabataan. At yun lang, sana sa mga kabataan na nakakapanood ngayon nito, huwag kayong mahiya na sumali at sumama sa PCYC dahil ito ay masaya. Salamat! Sadyang ang kitang-kita at bakas na bakas ang malakas na impluwensya ng pananampalatayang Katoliko ng mga taga-Tuwi sa kultura ng bayan na kanilang pinaninirahan. Nakaka-impluwensya ang pananampalataya ng mga taga-Tuwi sa kultura dito sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa patrong San Vicente. Na kung sila ay mananalangin, ay matutupad ang kanilang mga kahilingan na siya rin makaka-apekto sa kultura at pag-uugali ng mga tao. Likas ring masisipag ang mga mamamayan sa bayan ng Tuwi, kaya't hindi katakataka na kabi-kabilaan ang mga trabaho at oportunidad na sumusulpot dito, na siyang nagiging daan at susi upang patuloy itong lumago at umunlad ngayon at sa kinabukasan. Ang lugar na ito ay hindi lamang isang pisikal na bayan na pinaninirahan ng iba't ibang klase ng tao. Hindi lamang isang bayan na may iba't ibang infrastruktura. Hindi lamang isang bayan
na pinamumunuan ng mga lider. Hindi lamang isang bayan na dinadaan-daanan lamang. Bagkus, ito ay isang bayan na mayaman sa kultura, may malakas at matatag na pananampalataya, may busilak na puso ang mga tao, at higit sa lahat, ito ay isang bayan na may natatanging kagandahan. Ito ang Tuwi, Batangas.